Good morning po sa ating lahat. At mula po sa TSC CFI Church, Morning Tilaok, ako po si Brother Jason. At tayo po'y mag-aaral at mag-ahayag po ang salita ng ating Panginoon Diyos. Ang ating prayer focus for the day po ay pray that God renews our hearts and strengthen us even in trials. At ang ating book verse po ng Bible ngayon ay ang Lamentation 3:22 to 23, NIV version. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa umagang to na binigay niyo sa amin, Panginoon, ganitong makagandang umaga. Nagpapasalamat kami, Lord Jesus, na nakakarinig kami sa panahon ngayon ng inyong salita na magbibigay ng katatagan sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo kaming ma-absorb ang kabutihan ng salita niyo na tumimo sa aming mga puso't isipan at naway maaabot ng iyong salita, Panginoon, ay makaramdam po ng pagmamahal na kailangan niyo sila, O God, at na nararapat ang kaligtasan para sa kanila. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ang title po ng aking mensahe ay Huwag Sayangin Po ang Buhay. Alam niyo po yung Lamentation kasi ang sumulat po nito ay si Jeremiah. Si Jeremiah ang tinuturing na isa sa ano ba tinatawag dito? Emosyonal na propeta. Andun yung bugso ng damdamin niya. Dahil kasi sa panahon po na sinulat niya yung Lamentation, andun po yung pagkabihag nila sa bansang Babylonia. Andun po yung ginawa silang alipin, ginawa silang kumbaga hindi naging maganda yung buhay nila. Maraming namatay, nasira yung templo ng Diyos. Kumbaga, naging masama yung pamumuhay. Pero ginawa ba ng Diyos yun dahil lang wala? Dahil na rin sa mga kasalanan nila. Daming kasalanan ginawa ng Israel, mga kapatid. Pagsamba sa Diyos-Diyosa, nagpapadala ng propeta ang Diyos. Hindi nila pinapaniwalaan. Kumbaga, kaya hindi mo sisisi ang Diyos kung bakit bakit nandun yung parusang ginawa sa kanila. At itong si Jeremiah, siya yung ginamit ng Diyos maging mensahero. Siya yung naging siya yung naging sandalan nila o naging mensahero ng Diyos para ipahayag sa kanila. Kumbaga sa mga napakaraming masasamang bagay na nangyari na sa kanila Kumbaga lugmok na sila, yung emosyonal na nila, bagsak na. Bunga ng kanilang mga kasalanan. Yung nangyari, maraming tao kasi ganun. Pero yung sinulat niya ito, yung Lamentation, lalo yung 3:20 to 23, kung babasahin mo to, ito yung, basahin mo pa lang to, medyo kumbaga nakakaiyak na Kaya siguro yung sumulat nito, tumatago sa puso, pagbabasahin na yung sa panahon ng mahirap na sitwasyon, sinulat mo yung ganitong bagay, sinulat mo yung mga pag-ibig ng Diyos na dumaranas ka mula sa magandang kalagayan, naranasan nila yung ganitong hirap. Si Jeremiah, iba, yung sinulat niya yung Lamentation 3:20, tagos sa puso Kumbaga, marami sa tao kasi kala nila yung iba yung dating kasi tayo tayo na ito ba nangyari sa atin to dahil ba sa katigasan o hindi natin pagsunod sa Diyos. Kumbaga, o iba, sabi nila yung buhay na binigay ba ng Diyos sa atin, dahil ba sa pag-iingat ko yan o dahil ba sa, wala naman akong, may isang iniingatan ka ng Diyos dahil sa galing mo ba o dahil ba sa nag-iingat ka o dahil ba pinapahalagan mo yung sarili mo. Kumbaga yung nangyari kasi sa Israel, may kabayaran. Kaya ito naman, marami naman tao, kahit naliligtas na, tingin naman nila yung kaligtasan sa kanila, na hindi sila pinabayaan ng Diyos dahil lang sa sarili nilang pag-iingat ng katawan. Kala nila ako lang yung sarili ko lang to, ako lang yung magaling. Well, pwede mo naman tignan yan, nag-iingat ka.
Kumbaga iba yung sitwasyon na ang Israel pinarusahan dahil sa hindi nila pagsunod. May mga tao naman ah, tingin nila hindi naman sila pababayaan ng Diyos dahil sa galing nila o dahil ando na rin siguro yung pagyayabang na ako magaling ako, nag-iingat ako, maingat ako sa lahat ng bagay. Pwede mo naman tignan yan. Pero iba kasi, pag-aaralan natin yung yung lamentation, kung pag-uusapan natin yung word na awa, yung pinaka main reason dito, mga kapatid, yung example, ah, may isang kriminal, paparusahan na. Ngunit naawa pa yung biktima, di na natuloy yung parusa, pinatawad na lang siya ng abuso. Kaya ayun, naligtas siya. Kumbaga, hindi siya yung magde-decide eh. Hindi ikaw yung magde-decide sa awa, kundi yung tao o yung Diyos yung magde-decide ng awa mo. Kapatid, may purpose kung bakit pwede kang parusahan ng Diyos. Ang Diyos, alam niyo ba pala, kapatid, sa Genesis pa lang, araw-araw pala siyang nagagalit. Kung basahin mo yung Genesis 6:5, kapatid. Pero ngunit dahil sa awa ng Diyos, nagbibigay siya ng pagkakataon. Maraming pagkakataon na pwede ka lang, sabihin natin, hirap patayin o parusahan ng ating Panginoon Diyos. Pero may mga instant naman ng mga tao na pinarusahan talaga rin ng Diyos. Sila Herodes, sila Sapira, na andun ay on the spot kasi yung mga ginagawa nila parang pag-ano na sa Diyos So, pero iba, dito sa sinulat ni Jeremiah, iba yung atake na parang may kumukurot sa isip na talagang maluluha ka Kumbaga iba yung dating na pilit na umaano sa puso mo na bakit ganito yung Diyos? Bakit ganito yung ginagawa niya sa amin na ibang klase yung pangako, yung pagmamahal, yung awa. Kaya sabi yung dito sa lamentation o sa verse na to, may 3 karakteristik akong nakita na pinakita yung Diyos sa atin. Unang-una dyan, yung katapatan ng Diyos. Kumbaga yung pag-ibig niya sa 1 Corinthians 13:7-8, kumbaga nandun yung pag-ibig. Ang daming ang verse dyan kung tutusin Yan 3:16, hindi yung lahat sabihin. Pero yung pag-ibig ng Diyos, iba yung binigay sa atin At hanggang natin kayang tapatan to, hindi natin kayang tapatan. Yung pangalawa, yung awa ng Diyos. Iba yung awa ng Diyos na pinakita sa atin, yung compassion niya. Baga araw-araw, sabi nga ni Jill, yung pag-ibig ng Diyos hindi nagmamali. Laging bago yan, mga kapatid. Kumbaga, galit na sa iyo yung Diyos, binigyan ka ng pagkakataon, may awa na naman, nakakagawa. Sa isang araw, medyo mahirap na hindi magkamali, pero yung pagkakamaling yon, pag nagano tayo sa mga empleyado natin o sa mga anak natin, iba yung dating kasi na wag mo nang uulitin yan may mangyayari sa yung masama pag saktan kita o Pero ang Diyos, ibang klase yung awa na pinakita niya. Kumbaga yung compassion niya, yung mercy niya. Pangatlo, yung katapatan ng Diyos sa atin. Kumbaga, yung verse na, ang daming, babanggitin ko pa ba yung mga verse ng Biblia ng pangako niya sa atin? Mapa-blessing yan, pag-iingat, kaligtasan para sa pamilya mo. Yung katapatan ng Diyos, andyan lagi. Sa 3 karakter ng Diyos sa lamentation, parang wala ka nang masabi, wala ka nang mahihiling pa sa ating Panginoon Diyos. Bago yung kanyang bagong pagkakataon lagi ang ibinibigay sa atin. Maraming bagay, mga kapatid, na akala natin, bibigay tayo. At kagaya ng kila Jeremiah noon, sa panahon ng pagkalugmok nila, iba yung nasabi ni Jeremiah, di ba? Yung pag-ibig, yung awa ng Diyos. Kasi umaasa siya bilang propeta ng Diyos at naramdaman nila yung pangako ng Panginoon Diyos ng panahon dati. Daman niya na balang araw. At alam naman natin, ililigtas talaga yan bansang Israel. Dumanas sila ng paghihirap na yon, nasira. Biro mas mula sa magandang kalagayan, nasira, naging alipin,
maraming namatay. Siguro kung imaginein mo yan, kung mga parang sa mga World War, parang isang ano nila nun eh, lugar nila eh, siguro parang mga ghost town o parang sira-sira na yung mga building. At biro mo may isang tao, sinabi mo na may isang Diyos na puno ng awa, puno ng pagmamahal at buong tapat na nagmamahal sa inyo. Grabe ang binigay na inspirasyon ng isang propeta noon sa bansang Israel. At kung babasahin natin yung libro ng Lamentation ng verse na to mga kapatid, kung isa sa puso natin to, pagising mo pa lang sa umaga kapatid, bakit ganito? Binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos sa mga nagdaang araw. Hindi naman ako naging mabuti, hindi naman ako nakasunod. Pero bawat araw, bagong pag-ibig yung binibigay niya sa akin. Iba yung binibigay mong pagkakataon. At alam ko ayokong sayangin yon sa mga nakakarinig na may Diyos nagbibigay ng awa, pagkakataon, na huwag mong sayangin yung buhay na binibigay sa iyo ng Diyos. Naririnig mo to kapatid, dahil tinatawag ka ng Diyos. Gusto iparating ng Diyos sa iyo na huwag mong sayangin yung buhay mo. Na may binigayan ng Diyos, may purpose ka, gagamitin ka, ang hinihingi ng Diyos sa iyo, paniwalaan mo siya, panampalatayaan mo siya, lumapit ka sa Kanya. Yun lang kapatid. Ang hinihingi ng Diyos sa iyo, huwag mong sayangin ang buhay mo. Tinatawag ka ng Panginoon Diyos, tinatawag ka niya, at ianda ka niyang iligtas. Manalangin tayo. Salamat Lord sa umagang to na hindi niyo kami pinabayaan, na ililigtas niyo kami Panginoon, hindi lang kami, ang pamilya namin, mga kaibigan namin, lahat ng mga nakakilala namin, nakakasalamuhan namin. Gamitin niyo kami, Panginoon. Ayaw namin sayangin tong buhay na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Alam namin na sa panahon ngayon, ang hirap nang tignan ang panahon na maganda at mabuti. Ang daming gumugulo sa isip namin, ang daming problema. Pero bago lagi ang pag-ibig mo, bagong pagkakataon, bagong umaga. Hindi namin pwedeng kalimutan, Panginoon, ang ginawa mo, O God, para sa amin. Pagmamahal mo at awa ay walang katumbas. Salamat, Lord. At binigyan niyo kami, O God, ng ganitong salita. Thank you po, Lord. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po.